hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Sarah. Pero basahin na natin ang liham ni Sarah. Dear Kuya Perez, sana po mapili ninyo ang aking liham dahil meron din po akong dapat nahingi ng payo sa inyo. Araw-araw din po akong nakikinig sa inyong programa at hindi ko akalain, Kuya, na pati pala ako ay magkakaroon din ng problema dahil sa aking asawa. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Sarah, 31 taong gulang, may asawa at isang anak. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Talaga bang hindi ka na magbabago, ha, Arman? Ikaw naman, oh. Nagkatuan lang kami yung mga bagay. Wala yun. Diyan! Diyan ka magaling, visit ka! Imbis na pambili na natin ng bigas, yung binibili mo ng alak, wala eh! Iniuna mo pa rin yung bisyo mo! Sila lang yan. List na papasaya yung kaibigan ko. Oh. Kami na pabili mo. Hindi ba mahalaga kami sa inyo, ha? Buhay pa naman kayo. Kahit hindi na ba kayo kumakain? Ha? Ganon! Kahit kailan, baluktot yung katuwiran mo! Animal ka! Ayos lang yan. Wala kang kwentang kausap. Naku! Kung hindi lang kita asawa, inuhulog lang kita dyan sa kanal. Visit ka, ni Bangka, punyeta ka! Ako na mga asawa ko. Ay, naku! Wala na talaga akong magagawa sa'yo. Maghanap ka ng kausap mo! Sarah! Asawa ko, bumalik ka dito! Sarah! Lasing na lasing ang manugang natin kagabi. Siya nang. Oo. At kasalanan mo kung bakit nagkaganyan siya. Bakit naman ako ang sisisihin mo, ha? Ikaw ang nagturo sa kanya na uminom Bakit? Ako lang ba ang mga nakakainuman niya? Marami naman kami, ang ibig kong sabihin, Karyong, noon, hindi umiinom yan. Pero nung nandito siya, tuwing kayo'y nag-aayayaan ng mga kainuman mo, tinatawag niyo siya. Kahit natatawagin namin siya, kung ayaw niyang uminom, meron ba kaming magagawa? Buwisit ka talagang tinong ka. Problema ng anak natin ngayon si Arman. Halos gabi-gabi, laseng pag umuwi sa kanila. Hindi bale. At hindi naman nanggugulo kapag siya'y umuwi ng bahay nila. Hindi nga. Pero yung sahod naman niya, halos wala nang ibinibigay sa anak natin. Ang importante, hindi niya sinasaktan ang anak natin. Dahil kung hindi, makikita niya, matitikman niya ang kamao ni Tinong Kamao. Ay, nako. Sino naman niyang Tinong Kamao na yan na sinasabi mo, ha? Hindi mo ba kilala yon? Isang buksingero yon na laos at hindi sumikat. Buwisit ka. Akala ko ba naman kung sino na ang sinasabi mo? Wala. Marami ka pa palang hindi alam. Siya nang.
Kumusta ang uwi mo kagabi, pare? Hindi ko nga alam ang nangyari. Basta ang alam ko, nakauwi naman ako sa bahay. Hindi ba kayo nag-away ni misis mo, pare? Ako pare, alam mo, kahit awayin niya ako, hindi ko na malalaman yun. Talaga bang hindi mo alam ang ginagawa mo pag lasing ka na? Oo, ganun lang talaga ako kapag nasobrahan ko ng alak pare. Dapat pala sa'yo. Huwag mong sosobran ng iniinom mo. Ganun lang din, pare. Kaso, hindi kumpleto ang araw ko kapag nabibitin ako. At sinasagad ko na para tuloy-tuloy na kahit malasing ako. Ibang klase ka pa palang malasing, pare. Ewan ko ba, basta ang alam ko, masaya ako pare kapag nasasayaran ng alak yung dalamunan ko. Ano? Grabe ka pa pala, pare. Kawawang asawa mo pag lasing ka na. Hindi naman. Tuwang-tuwang lang siya Dahil meron siyang sisirmulan pagdating ko ng bahay. O ano, Arman? Umpisa na tayo? Ayaw ba? Kung gusto ninyo, di shut na tayo. Walang magawa Kaso baka awayin ka na naman ng asawa mo. Ayan nyo na yun, tay. Parang hinahanap ko na rin yung sermon niya sa akin tuwing nalalasing ako. Alam mo, talagang ganyan ang mga babae. Masyadong makati ang dila-dila. Kaya nga ho, tay. Gaya ng anak ninyo. Daig pa yata yung pare kong malirmol Oh, Nay. Ay, nako. Abay, ang ganda ng usapan ng mga lasinggero. Ay, alam ko na yan. Ayaw pala, Nay. Siyempre naman, Kawaan ka ng Diyos. Hoy, kayong dalawa, ha? Alam ko, iinom na naman kayong dalawa. Di naman masamang uminom. Basta't hindi lang sobra. Ayos lang yan. Hindi naman magulo itong manugang natin Kahit na. Alam niyo naman na ayaw ni Sarang uminom kayong dalawa Dahil hindi niya alam ang ginagawa ng manugang mo kapag lasing na siya. Sila naman, hindi ko naman ganoon. Anong hindi yung sinasabi mo? Nagsusumbong sa akin yung asawa mo na pag lasing ka na raw, hindi mo na alam ang sinasabi mo. Inay, masaya lang ho ako. Kahit tanongin niyo na si Tay. Hindi ba, Tay? Tama naman si Arman, ha? Liberisyon lang naman namin itong pag-inom ng alak. Oo, Nay. Hindi kami lumalayo. Dito lang naman kami sa bahay. Ay, nako, kahit na. Alam mo na ang problema ng anak natin si Arman dahil sa kainom umiinom naman kayo, sobra-sobra. Ayan yun, Nay. Kunti-kunti lang naman iniinom namin ni Tay, di ba, Tay? Oo naman, Insyang. Huwag kang magagalit. Bahala ko kay Arman. Hindi ko siya lalasingin na sobra. Hoy, Nay. Pampasarap lang, hapunan lang ba? Ay, nako, bahala na nga kayong dalawa sa buhay nyo. Wisit kayong magbiyanan. Madalas, kuya, ang aking asawa ay laging galit. Minsan naman, kasama ang kanyang mga barkada. Kaya lang, kahit kunti lang yung nainom niya, kuya, ay parang hindi na alam ang kanyang ginagawa. Hindi naman gaanong umiinom o hindi dating umiinom ang aking asawa. Kaya lang, kuya, nung makasama niya si Tay, lagi na lamang silang nag-aayaan na dalawa. Hindi naman nanggugulo.
si Arman. Kaya lang, nakukulitan ako sa kanya, kuya. Lagi ko siyang sinisimbulan pagdating ng bahay. Minsan, kuya, ay... Sarah! Darling! Dito ako, lasinggero. Ay! Uminom na naman kayo ng itay, ano? Bakit naman? Bakit ka naman nagagali? Uminom lang kami ng ito. Bakit mo alam, ha? Alam ko, dahil nagpunta dito si Inay. Ay, di, ayos lang. Sana all. Ikaw ba? Tigilan mo nga yan, ganyan na style mo. Oh, nako. Kapag ako'y nainis, patutulugin kita din sa labas ng bahay para ubusin ka ng mga lamok. Ay, nako, huwag naman ganun. Ikaw naman, Hindi ako nagbibiro. Talagang matutulog ka dyan sa labas ng bahay natin. Sinasabi ko na sa'yo. Sweetheart. Anong ulam natin dyan? Sweetheart ka dyan. Siyempre. Ulamin mo yung daliri mo. Udah ko. Sarah naman. Gutom na ako. Pagkain mo. Wala akong itapakain sa'yo. Ha? Dahil wala kang ibinibigay na sahod mo. Tapos pakakainin kita. Mayroon naman sweetheart eh. Diba? Binigyan kita. Nung isang araw pa yun. Wala na. O, akin na yung pera mo. Bibili ako ng ulam mo. Pati yung mga bata, isama mo na rin. Wala eh. Binili namin ng itay ng pulutan kanina. Wala pala eh. Wala ka rin uulamin. Manigas ka dyan. Ano ba nitong buhay to? Bilhin ka? ng... Diyan ka na nga. Wala. Sunaway! Huwag kang uminom lang. Sabi, balik ka rito! Sarah! Ate, kumusta naman kayo ng kuya? Ay, nako. Nalulong na sa bisyo ang kuya mo. Lasinggero na siya. Ano? Hindi naman dating ganyan yan si kuya. Oo nga eh. Kaya lang, tinuruan yata ng itay ko. Napasyal ka. May padala ang asawa ko galing Saudi. Mga lotion at pabango. At may chocolate. Dinalan ko kayo para matikman nyo ang mga padala niya. Medyo madami ngayon ang pinapadala niya eh. Salamat naman kung gano'n at naisipan mo kaming bigyan. Salamat ha. Walang anuman ate. Ikaw naman kasi para kang iba. Pakisabi sa asawa mo ha. Salamat. Hayaan mo at sasabihin ko sa asawa ko. Saan galing yung dala mong plastic, ha, Sarah? Pasalubong ng kapatid ni Arman. Padala ng asawa niya galing Saudi. Mabuti naman. At naisipan niyang bigyan kayo. Mabait yun, inay. Matagal na kasing asawa niya sa Saudi. Kapag nagpapadala, hindi naman niya ako nakakalimutan na bigyan. Mabuti naman kung ganon. Si Itay, nasaan po siya? Kanina ko pa napapansin na wala siya dito. Hinahanap ko nga eh. Naku, inay. Pati si Arman. Kanina pang wala. Ay, nako. Parang nahulaan ko na kung nasaan sila. Sinabi niyo pa. Sigurado, inay. Nandoon na naman siya sa kubo. Sa likod ng bahay. Nagiinuman na yun. Ay, nako. Itong si Itay mo talaga, oo. Sinabi ko na sa kanya na huwag nang yayain yung asawa mo kasi makulit siya. Pero paulit-ulit ang sinasabi pag lasing na siya eh. Yan na nga po ang problema ko kay Arman, inay eh. Masyadong makulit.
Paglasing na siya. Hindi ka ba sinasaktan kapag lasing siya? Hindi naman po, inay. Kahit lasing na lasing, hindi niya ako sinasaktan. Talaga bang hindi ka na magbabago, ha, Arman? Lasing ka na naman! Sweetheart naman wala naman problema kahit lasing ako. Anong gagawin ko para itigil mo na yung pag-inom mo ng alak? Tulad ngayon, ha? Ang aga-aga pa lasing ka na naman. Aray ko, Sarah Tika naman. nga. Ba't mo binatukan? Tika. Nakikita mo ba ito, ha? Wow. Nakikita mo to? Para sa akin ba yan, ha? Ay, naku, Sarah. Wow, istisay ng buto na yan. Ito. Akala ko State yan. side to. Ito. Okay, oo. Laklakin mo ng laklak yan na isang buting to. Sige, laklakin mo pa. Sige pa. Tingnan mo yan. Hindi mo pala kayang malaking bote. Siguro naman, magtatanda ka na ngayon. Pisit ka! Arman! 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 Anong nangyayari sa'yo? Arman! Dahil sa inis ko, kuya, ay binigyan ko siya ng alak, kuya, para sagad-sagad na ang kanyang pag-iinom. Lagi na lamang gano'n ang ginagawa niya, kuya. Hindi naman nanggugulo, kaya lang paulit-ulit na lang, kuya. Sila ng itay na nagiinuman. Kapag wala na sila dito, kuya, magkasama na. Silang dalawa, kuya, yung palaging nagiinuman. At dahil naiinis nga ako, kuya, dahil hindi niya pinapakinggan ang mga sinasabi ko, gusto ko na, kuyang sumuko. Hindi naman nanggugulo ang aking asawa kapag nalalasing. Kaya lang, kuya, ang kulit niya talaga. Pati si itay, kuya, nung sinabi ko na huwag nang ayain si Arman, abay, nagalit pa sa akin. Ano po bang dapat kong gawin, kuya? Dahil gusto kong matigil ang asawa ko sa pag-inom. Dahil alam ko sa pagtanda niya, kuya, baka magkasakit siya dahil sobrang alak at kaiinom niya. Ano po bang dapat namin gawin, kuya, nang inay para tumigil na silang dalawa sa kanilang pag-inom? Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Sarah. Alam mo, Sarah, yung mga taong mahilig uminom, parang tubig na lang sa kanila yung alak na yan. Araw-araw may mga kakilala akong ganyan. Araw-araw nalalasing ang mga yan. Pagkatapos ng trabaho, yung bang tinatawag nilang alak 5, pagdating ng alas 5, alak na yan. Nagaya ng mga yan. Siguro pampalis pagod, pero yung iba, abay, hindi uuwi yan nang hindi sagaran. Kapag umuwi ng bayan, talagang lasing na lasing, kagaya ng asawa mo. Pero ang kaibahan nga lang, minsan sila lang dalawang mabiyanan yung umiinom. Abay, talagang konsumisyon din yung mga babae, ano? Yung mga asawang mahilig maglasing. Mas para sa akin, mas mabuti pa yan kaysa yung
yung asawa ninyo yun ng babae. Yan, karamihang problema ng asawa yan. Kundi babaero, lasinggero. Abay, kayo talagang nabibiktima, no? Pero, bagamat na naglalasing yung asawa mo, nakukontrol mo naman siya. Ha? Pinagtatawanan ka lang kapag pinagsasabihan mo. Kaya nga lang, nakaka-insulto dahil parang wala lang. Kapag pinagagalitan mo, minsan kinakantahan ka pa. Abay, talagang mangungonsumi ka sa kanya. Ngayon, tinatanong mo para kung anong gagawin mo para itigil na yung pag-inom ng alak. Alam mo, madali namang gawin yan eh. Kaya lang habang nagkikita silang magbinan, nag-aayaan ng mga yan. Ha? Kapag walang ginagawa, talagang naiisip nila, mag-inom na lang. Araw-araw. Pero sayang din ang pera. Biruin mo ba ngayon? Magkano ba yung alak ngayon? Yung maliit yata, pinakamababay mo mahigit 50. Kapag yung mga lunglik naman, nako, aabutin ng kulang-kulang na 200 yan. Sayang din naman kumpara sa pamilya ng pambili ng alak. Ay naku, ewan ko ba. Lahat yata na may bisyo, kahit na nilagyan na yan ng warning, talagang hindi mo maaawat. Kaya siguro, pabayaan nyo na lang yung asawa mo. Total, andyan lang naman, silang magbiyanan. Hindi naman sila nanggugulo. Sanahin mo na sarili mo. Sarah, nang sa ganun hindi ka mangonsumi sa iyong asawa. Bueno, iyan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Sarah, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Teles at your service.